Nah, tapi lagi nga na city. Ganda din ko kami. At sige ko, natis ka mo. Takakot para na-perfect ko yun na. Miskati. Ito na maliit ko kaya mag-is na. Grabe, papantin dahil picture ko nga. Kaibig na. Ina na na. Dapat, timpla. Mama, nakata ko ma. Drama, kablog ma. Hindi kami pwede mag-storya sa Ilonggo. Kaya may mga classmate ko na may Ilocano, Ilocano, Cebuano, Kaguaray. Di amo to, patagalogon kami. Oras sa klase ma. Katagalogan kami ako no, mag-enjoy kami naman. Kaya kung gamito naman to ang sari-sari namin yung bahay, ay ba, mag-enjoyhan na kami chimpo na machimpukan na lang ulo ko. Mag-enjoyhan na kami. Ang magkatagalogon kayo na pabayaan kami naman sa kayo. Sa ulo ka pisos na. Wow, grabe. Ulo ka pisos pwede lang di mo. Kaya ang balon ko nga 30. Waan ka na sa 10 pesos ko. 20 na lang magiging sa ako. Kaya ang balon. Ano naman? Kaya ang balon ko sa mga. Kasi dyan ko na nila. Hindi ito pwede sa mga pesos. Diba? Ito yung balon ko. Magpabuyag sa maestra mo. Malakatak ma. Sige na ma. Bantay. Babay na na. Halong papel niya ha. Bye ma. Maaari bang magtaas ang kamay kung sino ang may alam kung ano ang ating tinalakay at ibahagi ang inyong kaalaman tungkol dito? Sige, binibining Sofia. Ang pagsasalin ko ay isang proseso ng paglipat ng salita, mga pangusap at teksto. Ito po ay nililipat sa isang wika patungo sa ikang wika. Thank you po. Magaling. Bukod kay binibining Sofia, sino pa ba ang mayroong kaalaman tungkol sa ating muling tinalakay? Binibining Zara? Sabi ko ma'am, adinig sa po. Dito naman po talaga sinasadya Ba't hindi mo alam? Hindi ka ba nag-aral o hindi mo pa pinag-aralan kung ano ang ating tinalakay? Nag-aral naman po ako ma'am, pero nalimutan ko po. Sige, maaari mong tulungan. Binibining Sofia. Sige po ma'am, tutulungan ko na lang po si Zara.
At ang iba pa po nating tinalakay ang tungkol sa tagasalin. Ang tagasalin po ay ito po yung gumagawa ng pagsasalin. Kinakailangan po na mayroong sapat na kaalaman at malawak na pag-unawa sa kanyang isasalin. Yan lamang po, ma'am. Ako talaga sa film. Mabuti pa si Sofia, mayroong pinag-aralan. Bakit ba wala kayong oras sa pag-aaral? Ano bang ginagawa niyo sa inyong buhay? Anong tahanan? Di ba sinagsabihan ko kayo na mag-aral? Ngayon, tapos na tayo sa ating topiko. Kumuha kayo ng inyong mga kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Para sa ating takdang aralin, nais kong kayo ay magpakitang turo. Sofia, ang iyong magiging topiko ay tungkol sa pagsasalin at tagasalin. Ikaw naman, Zara, ang iyong topiko ay ikaw na ang pipili. Basta, unang magpapakitang turo ay si Sofia. At kung sino man yung magaling or ginalingan yung pagpapakitang turo ay exempted sa exam. Nakuha lang ba? Ipapasa nyo na ito sa susunod na araw. Naiintindihan lamang ba? Sofia, lumapit ka dito. At ito ang iyong magiging topiko. Salamat po, ma'am. Isa dyan. Wala ka bang kasama? Ba't ka malungkot? Nandito pala ang pabida-bida. Kanina, pinahiya pa ako. Tingnan natin ngayon. Sofia! Ay, Saya! Ba't may naaway si Sofia? Ikaw talaga! Magkita ka! Gaano ba kalungkot ang buhay mo, Saya?
Ba't ganyan ka, Sarah? Ang layo mo na sa dating pagkakilala ko sa'yo. Okay ka lang ba, Sofia? Ay, tita, talagang Sarah na yan. Yan ang napapala ng mga taong pabida-bida. Jollibee ka ba? Ha, bagay nga sa'yo. Bye, Sofia. Oh, aray ka na galit na? Ano tago sa imo? Nakakabasa sa bayo mo, oh. Manhaw, ginano mo sa? Nga aging basyahan niya ka? Hay, wala mo kinisugid sa maestra mo? Nga amo naghimo ya sa imo? Wala ka kayo padako, Sofia, para magpadaog-daog lang. Katraidora, kit sinang amiga mo na si Sarah. Pag-ilis to, kay perte ka basa sa imo. Dapat na. Sige na, baka sa eskwela. Bisin amo tani kapikado. Proud ko sa imo na. Kaluan, makatapos ka. May isa na ko bata. Basta na, eskwela git mayo ka. Magandang hapon sa inyo lahat. Mari ba magsasayo para sa ating madalangin? Ito muna ang ating inuulaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, manatiling nakatayo para sa ating pagkasigada ng magiging kayo at ito. Ano ba bang kanta na ako hindi tulog na dito? Sabay-sabay natin kantahin yun. At dito ako ang gising, hindi tulog, nakikinig, at sa ito naman ay yung okay, simulan na natin. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Okay? Ngayon, ayusin niyo ang inyong mga upuan at pulutin yung mga kasura at narin na kayong upo. Pinipiling secretary, itala mo ang liba na pinigay sa akin pagkatapos ng ating klase. Ngayon, sino po bang nakakaalala sa inyo kung ano ang ating huling tinalakay? Pinipiling Castillo, ito ay tungkol sa kaibahan ng Ingles at Pilipino. Ngayon, may mga katanungan pa ba kayo kung hindi doon? Kung wala na, ay dako na tayo sa ating susunod na tatalakayin. Ano bago iyan? Pinipiling yung dito, para ka bang pumunta dito sa harapan at isalin mo ang mga ilang mga salita na ito sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog ang mountain? Magaling, ito ay dito. Ang house, bahay o tirahan. Ang house. Tama. Magaling, binibiling mo dito, maaari mo ng upo. Ngayon, may
pagsasalin. Nabibigyang halaga ang pagsasalin at ang tagasalin sa modernong panahon bilang isang mag-aaral. Ngayon, ang ginawa ni Binibining Minggito dito kanina ay konektado sa ating gagawin ngayon dahil ang ating tatalakayin ay tungkol sa ang pagsasalin at ang tagasalin. Ano nga ba ang pagsasalin? Maaari bang sabay-sabay na basahin? Ang pagsasalin ay isang proseso ng paglilipat ng mga salita, pangungusap, o teksto mula sa isang wika patungo sa isang wika. Ito ay mahalagang kasanayan na nagbibigay sa mga tao ng pag-uunawa at komunikasyon na upang maintindihan ang ibang kultura at komunidad. Halimbawa na lamang iyong ginawa ni Binibining Minggito dito kanina. Isinalin niya ang mga ilang mga salita na Ingles sa Tagalog para mas lalo nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang Ingles na banggit kanina. Iba pang halimbawa ay yung halimbawa mayroon kang kaibigan na taga-Korea at siya ay umiiyak at hindi mo alam kung ano ang dahilan. Kaya naman, kinakailangan hindi kayo magkakaintindihan kung gagamitin niya ang kanyang wika at gagamitin mo rin ang iyong wikang Filipino. So, kinakailangan na isalin ito para malaman mo kung ano ang kanyang nais ipabatid sa iyo o ano ang kanyang problema. Sa pamamagitan ng pagsasalin, magkakaunawaan kayo at matutulungan mo siya sa kanyang problema. At kayo naman ay tatalakayin natin kung ano naman ang tagasalin, kung sino ang tagasalin. Maaari bang basahin kung ano ang tagasalin? Ay ang taong gumagawa ng pagsasalin. Ngayon, ang mga taong gumagawa ng pagsasalin ay isang mga professional na nag-aaral at nagpapahusay upang mas maunawaan ang mga kanilang kinakailangan na isalin.